Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mga biyanas 4 sa isa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga dalagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa nagligad ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Huwebes, Agosto 14, tuwing 2025. Ini ang inyong tang balita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinanan. Mayor Raisa Trias, sige pasalamatan si PBBM sa pag-usisa sa mga flood control projects sa Iloilo City. Kaso sa hand, foot, and mouth disease sa probinsya sining ito ay nagsaka sang masobra 300% ikumpara sa 2024 Pasig City nagapanguna sa may pinakadamo nga kaso. Kaso sang dengue sa Iloilo City yara sa 420. Uwa nga mas magapabakod sa housing basic services kag livelihood program sa underprivileged residents sa syudad ginpirmahan. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpasalamatan ni Iloilo City Mayor Raisa Trias si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang personal nga nag-usisa ka nakakita sa ginapasan ni palpak kag delayed flood control projects sa Iloilo City sa idalom sa DPWH Iloilo City District Engineering Office. Sa official statement ng alkalde ginapangabay niya sa DPWH ICDO ang mag-coordinate sa city government at is magsugod ang proyekto kag dapat kumpleto ang mga kinahanglanon nga permits. Nagapanawagan man ini sa national government nga ipabakbak ang mga hindi kinahanglan nga flood control projects para sa area sang Mohon, tagbak kag iman pang hindi man maka-address sa baha. Dugang pa niya kinahanglan nga gamito ng pondo sang gobyerno para sa mga proyekto nga maghatag sang benepisyo sang kada pamilyang Ilonggo kag hindi makaperwisyo sa kadaman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagbisita ni PBBM sa pila ka flood control project sa Iloilo City ginkalipay ni Congresswoman Baronda. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginkalipay ni Iloilo City Law District Congresswoman Janjan Baronda ang pagbisita ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa siyudad ng Iloilo sa diin bisita sini ang mga flood control project na San Isidro sa distrito sang Haro kag ang rehabilitate ni Iloilo Fishport Complex. Nagip sa bisita man sa presidente ang revetment wall sa barangay San Isidro na may budget ka 100 million kag subong ang matapos na. Sa idalom sa 2024 General Appropriations Act sa Nokay Baronda, may duha ka flood mitigation projects para sa Tigon River tributaries na may pondo nga 150 million pesos kada isa kag isa diri ang ongoing kag isa ang suspendido. Suportado man sa kongresista ang panawagan ni PBBM na siguruhon na mapatukod ang flood mitigation infrastructure projects santo sa specification na pasiguro nga proteksyonan ang pumuluyo sa pagbaha kag masiguro man nga nagatupa sa proyekto ang kwarta sa pumuluyo. Magluwas sa presidente ginpasalamatan man sini si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan sa iya pagsuporta sa ginapatuman ng mga proyekto. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sa hand, foot, and mouth disease sa probinsya sining ito'y nagsaka sa masobra
300% ikumpara sa 2024. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Ereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagsaka sa masobra 300% ang kaso sa hand, foot and mouth disease o HFMD sa probinsya sa Iloilo sininga 2025 ikumpara sa 2024. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office as of Morbidity Week 32, upang humanin Enero 1 tutug Agosto 9 sininga tuig, yara sa 1,685 ang kaso sa HFMD sa probinsya nga mas mataas sa 383% ikumpara sa 349 lang ang kaso sa parehong nga period sa 2024. Sa masobra 1,600 na kaso sa nga tuig, ang 5 ka munisipalidad nga may pinakamadamo nga kaso mo ang Pasay City nga may 160, Lambuna nga may 99, Barotac Nueva nga may 95, Tigbawan nga may 88 kag Carles nga may 78. Kalabanan sa munisipalidad sa Iloilo ang may pagtaas ang kaso sa HFMD sa Morbidity Week 32 sa 2025 ikumpara sa 2024. Ang banwa sa San Rafael nakabalhag sa isa ka kaso sa HFMD sa Morbidity Week 32 sa 2024 habang sa 2025 nagsaka sa 42 ang kaso kung may 4,100% increase. Samtang may pagnubo ng mga isang kaso sa HFMD sa banwa sa Mina na halin sa 7 nga kaso sa Morbidity Week 32 sa 2024 naka-record na lang ang Mina sa 4 o kung 43% na decrease. Ang HFMD nagalapta pinaagi sa hangin na nagadala sa droplet kung magpangatsi o kung mag-ubo ang taong infected sa HFMD. Pwede inyo maglapta pinaagi sa kamot na nakatandog sa mga butang na kontaminado sa virus halin sa sipon, laway, ihi kagiko sa tao nga nagadala sa virus. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Iloilo City, yara sa 420. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa 420 ang kabilugan na kaso ng dengue sa syudad sa Iloilo sa August 13 sa datos sa Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit. Yara sa 5 ang record ng active cases, 11 ka mga lugar naman na may clustering of cases ka nagapabilin nga isa ang napatay sa dengue. Ang maayo nga balita, bangod 414 sa kabilugan nga kaso ang nakarecover na sa balatian. Padayon ang ginakampanya sa Iloilo City Government na sigihon ang pagpanlimpyo sa palibot kag usaran sa kada barangay, labi na sa mga lugar na ginapukaran sa lamok pagi sa pagpatuman sa 4S strategy. Ginangganyo man sa CHO nga sigihon ang pagpatuman sa clean at drive kada Sabado sa kabarangayan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mabagod pa ang paghatag sa housing, basic services kag livelihood program sa kubus nga pumulo sa syudad. Nagpirma sa Memorandum of Agreement si Mayor Raisa Treñas, kaupod kanday PCUP Field Operations Division for the Visayas Chief of Operations Chloe Manloso Osano, Area Coordinator Sheila Saplahio, ICLHO Head Attorney Peter Jason Malyares, City Administrator Mel Sortan, the Councilor Miguel Treñas. By sa mga gin-institutionalize ang Urban Poor Solidarity Week kag annual awards para sa Best Performing HOAs kag Best HOA Initiatives agad mapadasig kag mas madamo ang mabuligan nga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Association sa Batad nagbaton sang 6 ka fiberglass boats halin sa DA. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nakabatang sang 6 ka fiberglass boats gikan sa Department of Agriculture ang 2 ka asosasyon sa mga mangingisda sa Batad, Iloilo. Sa giniwat ni turnover sa Iloilo Fishport Complex, 3 ka 20-footer fiberglass boat na may tig 13 ka horsepower engine ang ginbaton sa Northern Binonan Fisherfolk Association kag 3 man sa Southern Binonan Fisherfolk Association. Ang assistance nga ginbaho sa DA sa 2 ka asosasyon naglabot sa 420,000 pesos. Kabahin ini sa 37.9 million pesos na assistance sa ginhatag sa ahensya para sa 37 ka asosasyon sa mamumuman kag mangingisda sa Iloilo. Ang turnover giniwat kadungan sa inaugurasyon sa upgraded Iloilo Fishport Complex na ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa asosasyon nga nagpadala sang proposal, wala maglaom si Daniel Rubite, presidente sang Bitasur Farmers Association sa Banwa sa Coton, Iloilo nga mapilian ang ila asosasyon nga matagal sang bagong rice combine harvester halin sa Department of Agriculture. Suno kay Rubite,
nalipay gid ang ila asosasyon nga natagaan sila sa farm equipment nga dako nga bulig sa ila pagpanguma. Dako nga bulig rice combine harvester sa ila pagpanguma pagod magamit nila ini sa pag-ani kag pagtilo sang palay sa isa lang ka makina. Makatipid man sila sa oras sa paggamit sang makina. Ang Bitasur Farmers Association sa Banwa sa Uton may 65 ka miyembro. Nagpasalamat si Rumite kay Presidente Marcos Jr. sa suporta niya sa mga mangunguma para madusog food security kag madugangan ng income sa mga mangunguma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpasalamat si Tatay Bonifacio Tornalejo, Secretary sang Banaba Tigbawan Irrigators Association Incorporated sa bulig nga ginpalabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga mangunguma sa giniwat nga distribusyon sa mga farm equipment sa Iloilo City. Sano kay Tornalejo sa pag-mechanize, mabuhinan ang gasto sa mga mangunguma kag mapapos ang ila pag-ani. Rice seeder, rice combine harvester, kag apat o kon 4-wheel hand tractor ang nabaton sa ila asosasyon halin sa Department of Agriculture. Ang Banaba Tigbawan Irrigators Association Incorporated may 150 ka miyembro nga mangunguma. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mas malapad kag mas matinlo ini gilaragway ni Arcea Fajardo, cashier sa Toto Paul Fish Broker, ang ginpamodernong Philippine Fisheries Development Authority Iloilo Fishport Complex sa Tanza, Iloilo City. Suno kay Fajardo nangin mapag-on naman ang pasilidad para sa mangingisda kag mga fish brokers. Nga ni bisan may bagyo hindi na sila makulbaan nga may maguba nga mga gamit o kung pasilidad sa lugar. Matandaan, naging pangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon sang Iloilo Fishport Complex sa Iloilo City sa karumiara ng 390 kW peak solar photovoltaic system gamit ang 1,152 solar panel modules. Naging sa mga bagong pasilidad ang market hall, refrigeration kag cold storage buildings, commercial kag administration buildings kag mga pampubliko nga CR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Estado sang Station Drug Enforcement Team sa Cabatuan Municipal Police Station ang duha ka nagaduso sang illegal nga droga sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Barangay Ulo, Cabatuan, Iloilo. Ang mga suspecting kalala nga sa alias Ray, 19 anyos kag alias Renren, 55 anyos, lunsay residente sang Bunkers Village, Tabok, Subaharo, Iloilo City. Nadakpan man sa operasyon ang tatlo pa nila kakaupdanan 140 grams sang shabu nga nagabalor sang 952,000 pesos ang nakumpiska sang kapulisan. Ang madinalagon nga operasyon na tigayon, pinagi sa impormasyon nga ginpalabot sa mga residente. Isa man kabulan, naging surveillance sa mga suspect kag nagagwa sila sang drug supply sa Iloilo City kag ginabaligya sa Cabatuan kag mga kaibig nga Banwa. Suno kay IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan, ang madinalagon nga operasyon nagapamatuod sa hugot nga katuyuan sang Ilonggo Cops nga tapnaon ang illegal nga droga sa probinsya sang Iloilo. Nagpasalamat si Razalan sa mga pumuloy sa Cabatuan sa ilabulig para sa paghatag sa impormasyon na nagresulta sa pagkaaresto sa mga suspect. Ginpaandaman man sang IPPO ang mga nagaduso pa nga maguntat na bakod hindi ka mo kapalagyo sa kasuguan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inflation sang riyon sang Hulyo nagpabilin sa 0.6% sunod sa PSA. Detalye sang balita sa report ni JP Herpas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagpabilin sa 0.6% ang headline inflation rate sa Western Visayas sa Hulyo 2025. Sanig sa report sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Western Visayas, ini ang kapareho lang sa nabalhag sa Hulyo 2025 kag mas marubos sa nabalhag na 0.9% nga national inflation sa Hulyo. Lakip sa top 3 commodity group na nag-amot sa 0.6% nga headline inflation sa rehiyon ang housing, water, electricity, gas, and other fuels, alcoholic beverages and tobacco, kag furnishing, household equipment, and routine household maintenance. Apisar pareho lang ang headline inflation sa nagligan nga 2 ka bulan, palalo pang doon ang mas mataas nga inflation na nabalhag sa alcoholic beverages and tobacco, clothing and footwear, housing, water, electricity, gas, and other fuels, health, information and communication, restaurants and accommodation services, kag personal care and miscellaneous goods and services. Samtang, mas madubong inflation rate ang nakita sa food and non-alcoholic beverages, furnishing, household equipment and routine household maintenance, transport,
recreation, sport and culture, kag education services. Wala naman sa pagbago ang inflation rate sa financial services. Dugang pa sa PSA Western Visayas, ang regional average inflation halin Enero tungtod Hulyo 2025 nagdubo sa 2%. Ang Western Visayas ang ikawalo sa may pinakamataas nga headline inflation sa tanang nga rehiyon sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padirekta sa mga komunidad sa Batad, Concepcion, kag Cabanatuan ang serbisyo kag programa sang Iloilo Provincial Government para sa overseas Filipino workers kag ila pamilya. Nagiwat sa Migration and Development Forums kag anti-illegal recruitment sessions ang PESO Iloilo Province sa itudlo sa mga OFW ang safe migration, reintegration support kag government assistance nga available para sa ila. Yung pasalig sang Kapitolyo ang bulig, giya kag oportunidad sa mga OFW kag ila pamilya. Pinay sa pagtrabaho pod sa mga lideres sa mga kabanuhanan, organisasyon sang OFW kag community partners. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kalidad kag marketability sa mga produkto sa tubungan ginpapasko. Detalye sang balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagding sa mga provincial office sa Department of Trade and Industry kag Department of Science and Technology, Local Economic Development and Investment Promotion o LEDIP Center kag municipal government sa tubungan para pabasugon ang kalidad kag marketability sa mga produkto sa mga lokal nga negosyante sa banwa. Ini pinaagi sa duha ka adlaw nga paghanas angot sa food safety, product standardization, packaging kag labeling, nakabahin sa community empowerment through science and technology o CONSES programs ng DOST. Natip sa mga gintudlo sa mga tagpasakop ang tuhoy sa pagsiguro sa food safety, pagpabilin sa product standards, kag pag-ubra sa mga makagalan at mga packaging kag labeling design. Ang DTI Iloilo pinagi sa Negosyo Center Tubungan, naghatag man sa pila ka rekomendasyon akon sa paglabot sa mga regulatory requirement kag market demand. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa 61 ka kadlawon affected family sa La Carlota City nakapauli na sa ilang mga puloy-an matapos ang 8 ka bulan nga pagtinir sa evacuation center. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagpauli na sa ilang mga puloy-an ang 61 ka pamilya sa La Carlota City, Negros Occidental na nagtiner sa mga evacuation center sa sulod sa masobra 8 ka bulan kasulod sa paglupok sa Bulkan Kalaon sa Disyembre. Ang mga nagpauling pamilya ginargipan sa 225 katao kaglun sa mga residente sa sitio gintugdan sa Barangay Araal. Nag-alalay sa ilang mga department ang kapulisan kag ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD Negros Island Region para masigurado ang ilang matawhay nga pagpauli. Ang pagpauli sa apektadong pamilya ginpanugutan kasunod sa pagpalubos sa alert level 2 sang Bulkan Kalaon sang nagligad nga bulan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katuyuan nga mas mangin accessible ang serbisyo sa gobyerno sa mga pumuloy sa Jordan Guimaras, ginlonsar sa lokal nga panguluhan ang serbisyo sa barangay. Ang serbisyo sa barangay ginorganisa sa Local Civil Registry Office ng Jordan agud dal-on ng basic government services sa mga kabarangayan. Unang ginpadulungan sang serbisyo sa barangay abang Barangay Santa Teresa, Jordan. Ang serbisyo sa barangay ginbulugan sa PhilHealth, Philippine Statistics Authority kaupo ng matalatapan sa munisipyo, ug buligan ang mga residente nga nagakinahanglan sa serbisyo medikal, civil registry, property assessment, emergency, agricultural, environmental, kag social services. Sino kay Mayor John Edward Gando, obligasyon sa gobyerno idulong ang kalidad ng serbisyo para sa mga pumuloy. Pinay sini nga serbisyo sa barangay maapos na para sa mga residente ang pagpakig-angot sa munisipyo kag sa mga ahensya sang gobyerno. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. In Philharmonic Orchestra libre nga mabatian sa isa ka konsyerto sa Antique. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lauma ng libre nga konsyerto sa Philippine Philharmonic Orchestra sa probinsya sang Antique. Nagapang-agda si Senator Loren Ligarda, chairperson sa Senate Committee on Culture and the Arts, sa mga Antiqueño masaksihan kag pamatian ang PPO sa August 15 alas 7 sang gabi sa Tiripunan Hall sa University of Antique sa Sibalom. Sa idalom sang baton ni Maestro Hermenegildo Ramera, igapasundayag sa konsyerto mga talento ng Day Arman Ferrer kag Sheila Valderrama. Ang nasambit nga concert kabahin sa outreach program sa Cultural Center of the Philippines na nagatuyo mapataaso ng interes ang publiko sa sining kag kultura. Nagdalon ang sining palapit sa publiko ilabi na sa mga rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bag-o nga acting jail warden sa BGMP Pasay City na courtesy call kay Mayor Palmares. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagluwas ang courtesy call kay Pasay City Mayor Stephen Palmares ang pag-unga acting jail warden sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Pasay City District Jail na si Jail Inspector Jeric Bunting. Ginabi-abi ni Mayor Palmares sa Bunting sa iya talatapan sa City Hall. Gimbisitahan mo ni Bunting sa Vice Mayor Elisel Chavez, miyembro sa Sanggunian Lungsod kag department heads. Ang pagbisita ni Bunting nagatuyo ng ipalapot ang partnership sa tunga sa lokal nga panguluhan kag sa BGMP para mapasiguro ang rehabilitasyon kag reintegrasyon sa mga persons deprived of liberty upon 2 years. Antes ang i-assignment sa BGMP Pasay City District Jail, nagserbi si Bunting bilang aide-de-camp sa BGMP Regional Office 6. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 96 scholars ang test na ginpaidalom sa training induction program. Detalye sa balita sa report ni Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalom ang 96 scholars ng Technical Education and Skills Development Authority sa Training Induction Programs or TIP. Ang TIP nag-serve bilang orientasyon sa 96 scholar sa idalong sa Special Training for Employment Program o STEP antes ang ilang pag-umpisa sa manuhay-tuhay na training courses para mapasiguro nga nahalpan nila ang mga benepisyo, responsibilidad at pribilehiyo. Sa 96 na scholars, 25 sa ila ang scholars ang Driving NC2 sa Motor Safe Driving School Incorporated sa Kalibo, Aklan, 24 sa Bread and Pastry Production NC2 sa Verde Grande College Incorporated sa Kalibo, Aklan, 22 sa Electrical Installation and Maintenance NC2 sa Northwestern Training Center Incorporated sa Kalibo, Aklan, kag 25 sa Produce Organic Concoctions and Extracts sa Milton Farm and Technical Institute Incorporated sa Alabama, Aklan. Samtang nang ipalagyan man ang sessions na ginhiwat sa mga scholar para ipalabot ang mandato, programa kag serbisyo sang TESDA. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa Radyo Pilipinas, alas 4:28 sa hapon. Kagami itong manatipon nga balita sa PBS, Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Huwebes, Agosto 14, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pagtinog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.